Praise, check praise. Come on, mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Shout, hallelujah! Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay nagse-celebrate, Lord. Inaalala namin ang iyong kapanganakan. And we pray, O Lord God, na sa aming pag-aaral ng iyong salita, maintindihan ang iyong salita, mapahalagahan ang iyong salita, at paniwalaan, panampalatayanan ang iyong salita. Salamat po. Anoint each and every one of us, Lord God, even your servant. You must increase and I must decrease, Lord. Thank you for the empowerment. Thank you for your anointing. Thank you, Lord, for your mighty presence. In Jesus' name, amen. Makakaupo po ang bawat isa. Yan, praise the Lord. Yan. Praise God. Hallelujah. Yan. Ngitian mo yung katabi mo. Labas ang ngipin ng ngiti. Ba't ganito ito? Yan. Ba't magalaw? Yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Isang kagalakan na magkasama-sama tayo ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Kung hindi mo pa kilala yung katabi mo, kilalanin mo ha. Yan, mamaya po ay meron tayong raffle. Yan. May paraffle po mamaya. Sponsor ng birthday celebrant ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang grand prize ay wag po kayong problema nyo po yun kung paano nyo iuwi. Ang grand prize, isang troso. Yan. Praise God. May grand prize po tayo, isang sakong bigas. Yan. Problema mo ngayon kung paano mo iuwi yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya make sure na nagpalista kayo ha. Make sure nagpalista ang pangalan nyo ha. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Praise God. Pati yung mga nasa online, yan. Tutok lang po, tutok. Ngayong umagang ito ay gusto ko pong ipaliwanag. Praise God. Kasi po, praise the Lord. Actually, talagang kinausap ako ng Lord about this message kasi may sinisiris ako. Pero the thing is, kailangan talaga maintindihan. Ang pagse-celebrate ng kapanganakan, ng Kapaskuhan, ay hindi talaga ito po ang tunay na date na kapanganakan ng Panginoong Jesus. Hindi po talaga. Ito po ay tradition talaga, praise God. Pero, pwede po nating i-redeem po yun. In the sense na kung saan, kakaiba ang pagse-celebrate natin sa Diyos. Sa sanlibutan kasi, ang celebration ng Kapaskuhan ay nakatuon saan? Sa regalo. Parang tahimik kayong lahat. Parang hindi Pasko pag walang regalo. Parang hindi Pasko pag wala kang bagong damit. Kasi ang habol mo ikaw kasi. Ang habol, bagong damit, kahit hindi naligo, di ba? Praise the Lord. Hindi po. Di ba, pag may birthday, ang pinapahalagahan yung may birthday. O yung handa ang pinapahalagahan. Di ba yung may birthday? Tama? Kung isineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, karapat-dapat lamang na siya ang dapat papurihan. Siya ang dapat na batiin. Yung may birthday, yun ang nag-e-expect na may regalo. Sino rito ang nasubukan na umattend ng birthday, hindi siya ang may birthday, inimbitan lang at umattend ng birthday, pero nag-e-expect siya ng regalo? Meron bang ganon? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ba't ka nag-expect ng regalo pag Pasko? Praise the Lord. Glory to God. Ilalagay lang natin sa tama ang ating pagse-celebrate. Amen po ba? Kasi pag ganitong mga season, yung iba, ang sabi nila, ang Kapaskuhan daw ay para sa mga mayayaman lang. Mali po yun. Hindi po yun tama. Praise the Lord. Hello, amen? Kasi merong dakilang regalo na natanggap tayo sa ganitong mga season. Ano po yun? Nakita nyo na po ba sa Facebook o sa social media na kung saan yung mga na ang daming dalang regalo, ang daming nagkakanda kuba-kuba sa pagdadala ng regalo. Pero yung isa lang, ang dala lang niya, cross. Ano yung dala mo? Regalo ko para sa lahat. Marami kong bibigyan. Sabi naman niya, ako ang dala ko sa buong mundo tong regalong ito. Ang may birthday na ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Kristo. Amen? I repeat, hindi po December 25 talaga ang kapanganakan ni Jesus. Debatable po yan. Praise God. Sa kadahilan ng may mga pastol. Pag sinabi po, pag taglamig, wala pong pastol at wala pong inanong mga tupa, hindi kakayanin. Pero may mga pastol po nun. Kaya in short, hindi po December yan. Merong nagsasabi na kung saan ay October, iba, February, iba. Pero it doesn't matter. Ang mahalaga, i-celebrate natin ng tama. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga, ang babatiin natin, pasalamatan natin, napakaraming dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kaya nga, na-bless ba kayo sa kantahan natin? Sumaya ba kayo? Amen? Praise God. Lalo na sa linggo. Dahil sa Sunday, Thanksgiving Sunday natin, may parapol din. Praise the Lord. iPhone 14, hawak ni Mika. Napatingin yung nanay sa likod eh. Napatingin eh. Praise God. Sinong gusto ng iPhone 14 na rapol? Okay lang sa inyo na nagamit na? Pro Max pa? Hindi, no? Grabe, oh. Praise God. Hawak ni Mika. Pag-pray nyo si Mika na ipaparapol niya. Dalawa yan. Dalawa. Yung isa hawak ni Divine. Yan. Ipaparapol natin yan. Okay lang sa inyo kahit nagamit na nila? Okay lang? Okay lang pala sa kanila. Okay lang. Praise the Lord. Glory to God. Kung gusto nyo naman, damay na natin, minor lang. Damay na natin yung cellphone ni RC. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Okay, kaya ang pag-uusapan natin dito ngayon ay about the importance of the birth of Jesus. Praise God. Ang kahalagahan ng kapanganakan ng Panginoon. Pag sinabi mong kapanganakan, simula yan eh. Praise the Lord. Amen? Kasi nung ipanganak ka, yun ang simula ng buhay mo rito sa mundong ibabaw na ito. Kaya mahalaga ang simula. Amen? Hindi mo mababago ang buhay mo nang wala kang bagong sisimulan. Kaya etong 2023 na ito, dapat sa pag-alala mo sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, ipinanganak siya, nagsimula siya. Merong dahilan, bakit siya nagsimula? Merong dahilan, tingnan mo yung katabi mo, merong dahilan yan, bakit ipinanganak yan? Merong reason behind bakit tayo sumipot sa mundong ibabaw na ito. Everything has a purpose. Amen? Kaya nga, ang mahalaga sa tao, hindi lang yung kaligtasan. Ang pinakamahalaga sa tao ay yung bakit ka iniligtas. Pag sinabing bakit ka iniligtas, ang tawag po doon, purpose. Sa Tagalog, layunin. May layunin ang Diyos kung bakit ka ipinanganak sa mundong ibabaw na ito. May magandang pangarap ang Diyos sa iyo. Kaya nga favorite verse natin yan. Pag bago ka pa lang, tingnan mo yung isa yan, i-memorize mo. Jeremiah 29:11. Sa ulo yan. Ni Joy. Recite mo nga, Joy. 1, 2, 3 tayo. 4. Hindi ka narinig sa online eh. Ayan palakpakan nyo naman si Joy. Praise the Lord. First time niyang memory verse yan Ayan. Praise God. Ang second memory verse ni Joy, yun ang pinaka-longest verse. Memorado yan ni Joy. John 11:35. Recite, Joy. Tayo. Hindi alam yan? Jesus wept. Yun. Tumangis si Jesus. Diba? Ang hirap i-memorize, Ang hirap i-memorize. Yan. Praise the Lord. Kaya, merong plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo pinanganak dito. At tandaan mo, kung ang Panginoon ay may plano sa buhay mo, meron din akong gustong sabihin sa iyo. Ang demonyo, si Satanas, ay meron din siyang plano. Ang plano ni Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Plans to give you hope. Not to harm us, but to give us hope. Praise God. Pero ang demonyo, ang plano niya, guluhin ang buhay mo. Kaya titingnan mo, kaninong plano ang natutupad sa buhay mo? Plano ba ni Lord o plano ng demonyo? Kaya ngayon,
Hallelujah. Ito yung panahon na hindi pa huli ang lahat. Kaya ka nga nandito eh. May reason bakit. Kaya ayusin mo. Ano man ang ano man ang dinadaanan mo ngayon na problema sa buhay, nagulo man ang pamilya nyo, may nangyari man, kahit ano, matinding kahirapan, kahit ano, alamin mo ngayon, hallelujah, ang plano ng Diyos. Kung willing ka na iayos ng Diyos, hallelujah, at mangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo, kailangan, allow mo siya na pakialaman ang buhay mo. Make Him your Lord. Praise God. Amen? Kaya nga, mahalaga yung understanding the importance of the birth of Jesus. Maintindihan mo. Hindi mo mapapahalagahan ng hindi mo naiintindihan. Amen? Mahirap mag-aral ng hindi mo naiintindihan. Sa totoo lang. Lalo na sa math. Di ba? Pag oras mahirap yun. Pag-aralan ng hindi mo naiintindihan. Kaya nga dapat maintindihan. Mahirap mag-asawa ng hindi naiintindihan. Sa totoo lang. Kayong dalawa, magulo yan. Naiintindihan mo, bakit ka nag-asawa? Amen? Praise God. Mahirap kumain ng hindi mo naiintindihan. Bakit? Wala kang tigil sa kakakain. Hindi mo naiintindihan. Kasi kung hindi, basta ka lang ng kain, kahit na hindi maganda na sa katawan mo, kain ka pa rin ng kain. Kailan mo yan matututunan? Pagtanda mo. Paalala lang po ito. Itong paalala lang. Kasi ngayon ako nagsasuffer. Kasi nung kabataan ko, kakambal ko ang soft drinks. Kaya ngayon, ang mga buto-buto ko, matindi. Isa po yan, pero nire-review ko yon. Isa, ang dahilan ng aking sakit ng likod, ang sabi nila, osteo. Ang sabi ko, hindi, 8. 8 na lang. May mga buto daw na tumutubo, nagkikiskisan na, yung ganyan. Sabi niya, old age po yan. Sabi ko sa doktor, wala akong sinabi, tinignan ko lang na masakit. Sabi niya, gano'n. Praise God. Osteo po yan sabi niya, osteo. Pero, yan po ay bunga ng kakainom ko ng matinding soft drinks noon. Na hindi ako mabubuhay pag walang soft drinks. Tapos yan! Praise the Lord. Mahalaga po yun na naiintindihan natin lahat ng bagay. Pag hindi mo naiintindihan ang buhay, sisirain mo ang buhay mo. Hello? Amen? Pag wala kang plano sa buhay, sira talaga ang buhay mo. If you have no plan, you will fail. You plan. If you have no plan, you will fail to plan. If you fail to plan, you plan to fail. Hindi, balik-baliktad na yata. Bahala na yan. Praise the Lord. 1 Timothy, unang Timoteo, Tagalog tayo ngayon. Chapter 2, verse 3. Ano yun? Ang sabi niyan, verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4, ibig niyang ang lahat, maintindihan to ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Para kanino itong verse na ito? Gusto kong lahat din sumagot. Para kanino itong verse na to? Para sa lahat ng? Tao. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo sa kanya, tao ka ba mo? Di ba? So, kung tao ka, para sa ating lahat to. Etong verse na to ay para sa ating lahat. Amen? Praise God. Sabi niya, ibig niyang ang lahat ng tao ay ano? Maligtas. Ano? Maligtas. Praise God. At makaalam ng katotohanan ito. Verse 5, sapagkat iisa ang Diyos. Ilan ang Diyos? Isa. At tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Sino yung tagapamagitan? Mediator. Sa English, mediator. Sino yun? Paano siya mamamagitan sa Diyos at sa tao kung hindi siya magkakatawang tao? Yan ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Yan ang dahilan bakit siya ipinanganak sa mundong ibabaw na ito. Para mamagitan sa Diyos at sa tao. Andito siya sa gitna, mamamagitan siya. Amen ba? Sana naiintindihan natin Verse 6. Tingnan nyo ito inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula saan? Kasalanan. Mula saan? Kasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala. Amen.
Pag sinabi mong wala kang kasalanan, yan ang una mong kasalanan. Kasinungalingan. Wala pong tao na hindi nagkasala. Romans chapter 3, verse 23. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. At hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Tanging dugo lamang ng ating Panginoong Hesukristo. O inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Praise God. Amen? Amen? Napakahalaga ng verse 6 mga kapatid. Yan yung pinaka-purpose o layunin kung bakit si Jesus ay pinanganak sa mundong ibabaw na ito. Kaya ulitin ko, inihandog niya ang kanyang Bakit? Ito ang dahilan. Upang Lakas. Upang Sa English yan, sabi niya, ransom for many. Ransom for many. Praise God. Dito, nagbibigay ng ransom for money. So, ransom to, tubusin ang lahat. Praise God. Hallelujah. Ibang usapan, yung bang ikaw nakasanla, ay may tumubos sa'yo na hindi mo kilala, matutuwa ka ba? Yung iba hindi. Pag merong nagbayad, dapat ikaw ang magbabayad, matutuwa ka ba? Siyempre, yung ang ilibre ka lang sa kain, matutuwa ka di ba? Ilibre ka sa pamasahe, matutuwa ka, di ba? Ano pa kaya yung ilibre ka? Tinubos ka mula sa pagkakasala. Praise God. Yan ang reason kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak sa mundong ibabaw. Pag hindi mo ito naintindihan at hindi mo ito pinahalagahan, ikaw ay mapapahamak. Sa maniwala ka at sa hindi, merong langit at may impyerno. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Ang impyerno ay ginawa para sa kanya, para kay Satanas at saka ang kanyang kampon. Pero, pag napunta ka doon, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo lang. Bakit? Ang salita ng Diyos na iyong narinig ay hindi mo pinahalagahan. Praise God. Kaya nga, importance of the birth of Jesus ang pinag-uusapan natin to. Kaya maunawaan natin to, maintindihan natin to, at paniwalaan natin ito upang sa ganon, pagdating ng oras na December, na season na ito ay masaya ka. Bakit? Naintindihan mo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. I repeat, ang kapanganakan ay simula ng lahat ng bagay. Praise the Lord. Amen? Kaya pag ang bata, pag ikaw nagkapamilya, nagkaanak, baby pa lang yan, mo na, ikaw ay lalabas sa mundong ibabaw na to. Paglilingkuran mo ang Diyos, sasamba ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya ng buong puso't katapatan, kinakausap mo na yan. Praise God. Kinakausap mo na yan. Kailangan ay susundan mo ang yapak. Ang yapak ko, kung ikaw magulang, naglilingkod, kaya nga dapat ikaw naglilingkod din. Praise the Lord. Amen? Yun ang pinakamagandang pamana sa ating anak. Number 1 po yan. Hindi po pera. Dahil ang pera, nawawala. Kahit anong yaman. Meron po akong kilala talaga. Walang halong biro yan. Sobrang yaman, pero naghirap. Kaya ang greatest gift na maibibigay natin sa ating pamilya, hindi ko sinabing yun lang. Kasi kasunod ng lahat ng bagay. Dahil plans to prosper you, to give you hope and a good future. Praise the Lord. Amen? Kaya seryosohin ang pag-attend. Iintindihin ang naririnig. Huwag babaliwalain ang mga naririnig na salita ng Panginoon. Bakit? Haharap at haharap tayo sa ating Panginoon. Amen? Tingnan niyo po. Si Jesus, saan siya pinanganak? Saan? Praise God. Bakit? Puno lahat ng hotel, ng inn, lahat puno. Walang tumanggap sa kanya. Biriin mo, saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Tingnan mo ngayon, magtanungan lang kayo. Sa totoo lang, magtanungan kayo. Sige, saan kayo pinanganak? Kamo. Sige, saan kayo pinanganak? Sige. Dali. Saan? Yung iba saan? Sa hospital. Sino rito ang pinanganak sa Sabsaban? Bahay. Yung iba sa bahay. Yung iba sa hospital. Huwag mo sabihin sa hotel ako pinanganak. Ayos Sa
Sa banig. Sa banig. Yung iba sa taxi. Di ba? Pero birin mo siya sa sabsaban pinanganak. Antindi ha. Hari ng mga hari. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao rito sa lupa. Pagkatapos yung kanyang kapanganakan saan? Doon sa pinaka-lowest. Pero alam niya ang kanyang layunin. Kaya nga pag alam mo ang layunin mo sa mundong ibabaw na ito, ay hindi mo titingnan kung saang lugar, anong lugar, gaano kahirap ang buhay, hindi mo titingnan, nakatingin ka, nakapokus ka saan? Sa purpose ng Panginoon. May layunin siya, pagagandahin ang buhay mo. Ang tanong, willing ka ba? O sarili mo pa rin? Kaya pag nakilala mo si Lord, ang unang-unang mababago sa iyo yung pagiging makasarili. Praise the Lord. Amen? Pinanganak siya sa sabsaban. Tanong, saan siya namatay? Sa krus. Sa krus. O cross. Sa English, cross. Krus sa Tagalog, di ba? Praise God. Sa krus. Ano yun? Ang kaparusahan na ipako sa krus ay mababang kaparusahan po yan. Ang kasama niya po, yung nasa kanan niya, notorious na magnanakaw, notorious na kriminal, kaliwat kanan niya. Kaya kung baga sa kaparusahan pa lang, kahiyahiya na. Ang kapanganakan, sabsaban, ang kamatayan sa krus, notorious na kaparusahan po yun, yung ipako ka sa krus. Dahil ang kasama mo, mga notorious na kriminal. Matindi. Pero bakit niya ginawa? Sa kadahilan ng alam niya ang kanyang layunin. Bakit siya narito pumunta sa mundong ibabaw na ito upang tubusin ang mga kasalanan natin. Yan ang pinakalayunin ng ating Panginoong Hesus. Bakit siya ipinanganak sa mundong ibabaw na ito? Mahalaga ang kapanganakan. Bakit? Uulitin ko, yan ang simula ng lahat ng bagay. Kaya kung hindi mo pa siya nakikilala, sa oras na ito, pwedeng sabi mo, kilala ko ang Panginoon. Kilala mo. Ang tanong, may relasyon ka ba sa Kanya? Opo, kasi may relihiyon ako. Relasyon ang tinatanong ko, hindi relihiyon. Dahil hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo. Dahil ang relihiyon, hindi siyang napako sa krus. Ang napako sa krus ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At saka kung relihiyon ang pag-usapan, kapos. Kahit na yung pinakamakatandang relihiyon, yung pinakamaunang relihiyon, hindi pa rin. Bakit? May mga naunang tao na't matagal na, daang libo na hundreds of years na bago ipanganak yung religion na yon. Kaya paano yung mga namatay nang wala pa yung religion na yon kung religion ang magliligtas? Kaya hindi religion ang magliligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon tayo ng pag-asa nung siya'y ipinanganak. Kaya ngayon, kapaskuhan na ito, hallelujah, sumaya ka. Kahit wala kang kakainin sa hating gabi. Sabi mo, bakit? Kumain ka na ng hapunan. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Kumain ka na ng hapunan. Naghahanap pa ng pagkain sa hating gabi. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Eto, patalastas uli. Huwag na huwag po kayong matutulog ng bagong kain kung gusto nyong humaba ang buhay nyo. Paalala uli. Huwag na huwag kayong matutulog ng bagong kain, lalo na yung butsyog na butsyog ka. Yung busog na busog ka, nakakamatay po yan. Ang sabi nila ay bangungot. Hindi po, tatamaan ang pancreas mo dyan. Mahihirapan. Naku, huwag na huwag. Kilala nyo si Rico yan, di ba? Andun na siya, taga Manila Memorial. Ang natulog ay kumain, tapos natulog kagad. Kahit pa bata ka pa, delikadong delikado yan. Kaya nga bago ka matulog, at least 2 to 3 hours na-digest na yung kinain. Hello, amen? Doon na rin napupunta pa rin, no? Pero balik tayo sa pinaka-layunin. Amen? Hello, amen? Kaya pag naintindihan natin to, ano uli? Ang dahilan, bakit naparito ang Panginoong Hesukristo? Upang ano? Pakilakas. Upang ano? Tubusin. Sa lahat, ang lahat ng ating kasalanan. Biruin mo tayo nagkasala, siya ang nagbayad. Ibang usapan yan, ha? Tayo ang nagkamali, siya ang nagbayad. Praise the Lord.
Kaya nga, we are more than conqueror. Kaya masaya tayo talaga pag Kapaskuhan ang sineselebrate. Palakpakan mong Diyos na buhay. Praise God. At paano po, ang dami kong kalokohan, ang dami kong kasalanan na ginawa, ang dami ko talagang kamalian. It doesn't matter. As long as na nagsuko ka ng buhay sa Kanya, mapapatawad ka niya. Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Paano kung nakapatay ako? Kahit na, basta't aminin mo lang, magsisi ka, tanggapin mo siya bilang Panginoon. Paano kung nagnakaw ako? Kahit na. Kasi walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. As long as humingi ka ng tawad. At gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Bakit? The moment na nagdesisyon ka, na gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, mababago ka. Dahil wala pong nakipag-isa kay Kristo na hindi nabago. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng demonyo. 1 John 3:8. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya tingnan natin dito. Maikli lang ako magturo ngayon. Praise God. Kasi mahaba na pala kagad yung nasabi ko. Yan. Some prophecies in the Old Testament concerning the birth of Jesus. Praise God. Number 1. Ito po yung prophecy. Hula, sa Old Testament pa lang. Ang sumulat ng Biblia ay hindi po magkakakilala yan. Yung karamihan doon hindi nagpang-abot. Pero ang kanilang sinulat, hindi nagkontrahan. Kaya magugulat ka na lang. Praise God. Amen? Hundreds of years ang pagitan, pero hindi nagkukontrahan. Yung sinabi sa Old Testament, natupad sa New Testament. Kaya nga, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito yung totoo. Ito yung makatotohanan. Kasi 66 books to eh. Hindi nga nagkita, hindi nagpang-abot, pero hindi nagkokontrahan ng kanilang sinasabi. And the best-selling book in the whole world, even in Islam country, communist country, the best-selling book is what? Bible. Ang Biblia ay hindi para sa protestante. Ang Biblia ay para sa lahat ng tao na gustong makilala ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Number 1 na prophecy. Jesus would be born in Bethlehem. Hinula na yan, pinrapisay na yan, na siya ay, ang Panginoong Jesus ay saan? Ipapanganak sa Bethlehem. Hundreds of years ang lumipas. Praise God. Natupad ba ito? O tingnan muna natin. Saan nakasulat sa Biblia na siya ay ipapanganak? Old Testament, sa Bethlehem. Nasa Mika. Micah. O sa Tagalog, Mikas. Sa English, Micah. Yan. Praise God. Yan. Sa Tagalog, Mikas. Yan. Kaya tingnan nyo, ang Mika ay sa Tagalog, ang gusto niya, Mikas. Mikas. Praise God. Kaya, sa English, Micah o Mika. Sa Tagalog ay Mikas. Bakit ang Micah o Mika ang gusto niya, Mikas? Di ba? Yan. Praise God. Mikas 5:2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, tanyo, Mika talaga yan, Pinakamaliit. sa angkan ng Huda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Saan yan? Sabi niya, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Kaya nga, na-prophesy na yan, sa Tagalog ang prophesy ay hula. Praise God. Ay saan ipapanganak? Sa Bethlehem Ephrata. Praise God. Kaya ulitin ko, matagal na panahon nung inihula yan, natupad ba yan? Tingnan natin, saan natupad? Mateo 2:6. Anong sabi? At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Bakit? Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel.
Natupad ba yung inihula sa Old Testament na ipapanganak si Jesus saan? Sa Bethlehem? Natupad ba? Nangyari ba? Yes. Yung Micah chapter 5 verse 2 ay natupad sa Mateo 2:6. Ilipat niyo yan. Sa Matthew 2:6. Meron pa. Nasa John chapter 7 verse 42. Ayan, John 7:42. Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Dalawang bersikulo po yan na inihula sa Bethlehem ipapanganak. Nangyari sa New Testament sa Mateo 2:6 at sa John chapter 7 verse 42. Amen? Bakit mahalaga yan? Makikita mo na talaga na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lang isang ordinaryong tao. Meron po siya. Siya po ay totoong naging tao, pero at the same time, siya ay Diyos. Amen? Praise God. May mga religion na hindi naniniwala na siya ay Diyos. Siya ay tao lang. Pero tayo po, hindi na tayo magdidebate. Ang pinaniniwalaan po natin na ayon sa Biblia ay ang Panginoong Jesus, naging tao. Yung word na naging, may pinagmulan. Praise God. Naging tao siya. Bakit? May layunin upang iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya nga, pag natagpuan mo ang kaligtasan, naintindihan mo ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Ang relasyon na ito yung relasyon na forever. Ito yung relasyon na hindi nag-expire. Kahit 99 years old ka na, kahit 101 years old ka na, hindi nag-expire ang relasyon na ito. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin ang mga nakasulat. Paano mo naintindihan ang nakasulat? Kailangan mong basahin yung nasusulat. Kaya nga, pag nakilala mo si Lord, hindi po pwede na hindi ka magkakaroon ng appetite sa kanyang salita. Yung iba, sabi nila nakilala nila si Lord, pero nagkaroon ng spiritual COVID. Bakit? Ba't spiritual COVID? Ano ang palatandaan na na-COVID ka? Dalawa yan. Walang panlasa, walang pangamoy. Sino rito ang na-COVID? Na-COVID. Taas ang kamay, dito naman na-COVID. Praise God. Praise God. Ako na-COVID din ako eh. Kagagaling ko lang kahapon. Hindi. Praise God. Di ba? Nasubukan niyo? Ako, 9 days yata, walang kain. 9 days. Nangayayat ako ng gusto. Birin niyo yung pako, yung sa pinakadulo. Mapagsasalubong ko ito. Walang halong biro. Ngayon, hindi nakaganyan. Pero lalo na, si Divine ganyan. Praise God. Praise God. Si Joy, mas payat na kaysa kay Divine eh. Sabi, praise God. Si Divine at saka si Faith, ngayon, tingnan nyo, balancing-balanse talaga. Balancing-balanse. Ganyan talaga, nangayayat ako talaga ng gusto eh. 9 days, walang kain. Inom lang ng tubig. Sinabihan ako ng ate ko. Yung ate ko na namatay nung last year, 2022. Sabi niya, gusto mo pa bang mabuhay? Kumain ka. Kung ayaw mong mabuhay, kung gusto mong mamatay, huwag kang kumain. Ang ganda ng encouragement sa amin. Ganyan kami kalambing. Ganyan kami kalambing, pati sa pagsasalita. Kasi bakit? Pag na-COVID ka, number 1, wala kang pang-amoy. Naamoy ba yung katabi mo? Baka may COVID ka, bakit hindi. Praise the Lord. Ano pa? Wala kang panlasa eh. Kahit, pambihira. Naalala ko nun eh. Kasi isa sa hilig kong tinapay, hopya. Yung Poland hopya. Dinala na ako nila Mikat ni Brother Carlo nun eh. Wala eh. Bali wala. Kahit na nung gawin, wala. Ano nila ka ng ulam? Wala. Kahit na yung paborito ko, wala. Wala kang panlasa eh. Titikman, wala eh. Wala panlasa. Bakit? May COVID. Yung iba may spiritual COVID. Bakit? Walang panlasa sa salita ng Panginoon. Pag ang salita niyang pinag-usapan, hindi interesado. Praise God. Yung iba, isang verse lang ang binasa, tulog na.
Isang verse lang yun. Kaya nga ako sabi ko, yung isang chapter, sandali nga lang yun. Wala nga 2 minutes mong babasahin kung tutusin eh. Paano kung pagdating ng Psalm 116 ba yun? 2 o 3 verse lang yun. Di segundo lang yun. Ang pinakamahabang chapter sa Bible ay yung Psalm 119 hanggang verse 150 ba yun? O more than that? Praise the Lord. Pero maikli lang yun eh. Kaya nga, pag oras na may relasyon ka sa Kanya, hindi po pwede na wala kang magiging panlasa sa salita ng Panginoon eh. Bakit? Diyan nakalagay, hallelujah, ang kayamanan na gusto mong makamtan. Kaya pag yan kakalimutan mo sa buhay mo, paano ka magtatagumpay? Bakit? Pwede namang magtagumpay kahit wala ang salita ng Diyos. Bakit yung iba? Hindi naman kilala si Lord, pero nagtagumpay. Anong kanilang dulo? Kasi hindi lang umpisa. Ang Panginoon, alam niya ang layunin niya, bakit siya pinanganak dito. Pero hanggang doon lang, hindi hanggang kapanganakan lang. Kaya nga, napako siya sa krus, and still, tatanda niyo, ano ang nararamdaman natin? Naramdaman ni Jesus. Kung tayo ay nasasaktan, siya ay nasasaktan din. Kung tayo ay nagugutom, siya ay nagutom din nung nagkatawang tao. Pero siya ay desidido, porsigido, determinado na gawin yon. Bakit? Alam niya ang layunin niya sa buhay niya. Praise God. At anong nagbibigay kalakasan sa Kanya? Yung salita ng Ama, ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nga hindi natin pwedeng hindi pahalagahan ang Kanyang salita. Natupad ang sinabi ng Panginoon. Hallelujah, na ipapanganak siya sa Bethlehem. Alam mo ba, pag oras na manghahawakan ka sa salita ng Diyos, pwede siyang mangusap sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita. At pag siya'y nangusap sa iyo, matutupad yun. Mangyayari yun. Mangyayari yun. Amen? I was prophesied 1994 na at that time ay praise the Lord. Yung church na kinalagyan ko po kasi, hindi kami nagpo-flow sa body of Christ. Wala kaming kilalang ibang church, kundi kami-kami lang. Kami-kami lang. But that was 1994 is the turning point of my life. Na I was prophesied na kung saan you will be a leader of leaders. You will pastor to the pastors. You are an apostle. That was 1994. Praise God. Pinaniwalaan ko lang, tinanggap ko lang, nilakaran ko lang. Praise God. Kasi sino ko, Lord? Sabi ko, hindi naman ako magaling. Pero Lord, kung gagamitin ako, so be it, Panginoon. Lalakaran ko ang gusto mong mangyari sa buhay ko. Kapatid, may gustong simulan ang Diyos sa iyo ngayon. Praise the Lord. Sa buhay mo, gusto mo ba? Praise God. Ang tanging Diyos ang nakakaalam ng simula mo at dulo mo. Praise God. Hindi natin alam. Walang iba. Tanging Panginoon lang. Pero, para maging maganda ang dulo, dapat may magandang simula. Kaya kung sinabi mong nagsimula ka ng maganda, hindi po pwedeng hanggang simula ka rin lang. Kaya yung iba, magbigay ka ng instruction, hanggang una lang. After that, magbasa ka ha, opo. Ikadlawang araw, hindi na nagbasa. Hindi ganun. Praise the Lord. Maging masunod. Pag sinabi mo sa mga estudyante, mag-aaral ka, opo. The following week, hindi na nag-aral. Hindi ganun. Hindi ganun. Praise God. Kaya pag may sinimulan, dire-diretso. Hindi porke magandang simula mo, tapos na, bandang gitna, hindi na. Hindi ganun. Praise God. Hindi ganun ang pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Amen? Uulitin ko, siya ang may alam ng lahat ng ating buhay. Naalala ko noon, praise God, may member kami noon, na kung saan, taga-barko yun Praise the Lord. Hallelujah. Kapitan sa barko. Pag hindi akong ginagamit sa Bible study sa bahay nila, nagpadala ko ng isang pastora. Pagdating ng meeting namin, reporting, sabi ng pastora, ayoko na po, Pastor, mag-assign doon. Kayo na lang po ang magturo doon. O bakit naman? Sabi niya, peloso po yung doon. Lalo na po yung kapitan. Hindi ko sinasabing lahat ng kapitan sa barko, peloso po ha. Praise God. Bakit ba? Biruin niyo po, tinanong ako nasagot mo? Hindi ko alam kung anong isasagot. Bakit? Ano ba ang tanong? Ang sabi niya, si Jesus ba, alam niya na ipapanganak siya? Oo. Alam niya na mape-persecute siya? Opo. Alam niya na siya ay tutusukin sa tagiliran? Opo. Alam niya na siya ay mapapako? Opo.
Alam niya na siya'y mamamatay? Opo. Alam niya na sa ikatlong araw mabubuhay siya? Opo. Scripted lang pala lahat yan. Sabi nung kapitan, anong sagot mo? Hindi ko po alam. Ba't hindi mo sinagot? Ano isasakot ko? Itak kasi naman, alam talaga ng Panginoon lahat ng bagay. O nga po. Pero ano sasagot ko doon sa tanong niya? Scripted pala lahat ng yan. Ano isasagot ko? Hindi sabi mo, kaya nga scripture eh. Amen. Kaya nga scripture eh. Nasa scripture, alam niya lahat. Ang Diyos, alam niya lahat ang simula natin hanggang katapusan natin. At sabi mo sa kapitan, alam din niya kung hanggang kailan ka na lang. Ewan ko kung hindi tumahimik yan. Praise the Lord. Tricky question needs tricky answer sometimes. Amen? Amen ba? Meron ding religion na nagsasabi, kayong mga born again, sabi niya, naligtas lang kayo sa pananampalataya. Totoo ba? Oo. Bakit? Sabi ng Biblia. Paano kung babasahan ko kayo? Na may pananampalataya pero hindi ligtas. May mababasa ka talaga doon. Saan? Nasa James. Na nakalagay doon, si Satanas man ay nananampalataya at nangangatal pa. Tanong, si Satanas ba ligtas? Hindi. Paano mo sasagutin yan? Simple. Sabi niya, bakit hindi ligtas si Satanas? Samantalang nanampalataya naman. Simpleng sagot. Pero dapat mabilis kang tumakbo. Kasi baka mamaya mabukulan ka. Hindi ko kayo tinuturuan ng ganito para mabukulan kayo. Pero bukulan nyo siya. Hindi ko sinabing pukpukin nyo siya. Kasi tricky questions need tricky answers. Bakit hindi naligtas si Satanas? Simple lang sagutin mo, tingnan mo, sabay takbo. Kasi ang kanyang pananampalataya at pananampalataya mo, parehas lang. Sabay takbo. Yan, sabay takbo. Sabay takbo. Yan, sabay takbo. Pilosopo ka? Magpilosopohan tayo. Kasi ang salita ng Diyos, hindi yan pinagdadebatehan. Kaya tuloy sabi ng ilang tao, ang Biblia daw ay ginawa ng matatalinong tao para pagtalunan ng mga bobo. Minsan, nagiging bobo. Bakit? Pagtatalo eh. Praise the Lord. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Bakit? Nakasaad dyan eh. Subukan mo. Meron kang problema. Meron kang iniisip. Meron kang kabigatan. Panginoon, tulungan mo ako. Pwede po ba bigyan mo po ako ng kalakasan? Pang-encourage, Panginoon, para sa ganun maibsan tong bigat ng ito. Magbuklat ka ng banal na kasulatan. Pero wag mo ugaliin. Kung anong may tuturo ko, sabi na, Lord, yun ang word mo sa akin. Minsan sumasagot si Lord, pero wag laging ganun. Kasi alam mo, pag laging ganun, delikado. Kasi pag ako, ano ang aking mabubuksan yan, ang word mo, Lord. Pag ganyan, diyan! Pagturo mo, Judas hung himself. Tapos, Lord, another word. Pagbukas mo yan. Eto, Lord, ang word. Do it quickly. Paano yun? Kaya wag ganun. Magbasa ka ng banal na kasulatan. Kaya nga, ngayong January, simula sa January 1, kahit abutin tayo ng ilang taon, matatapos natin bago dumating si Lord, mabasa ang Biblia. Amen. Sabi niyo bakit? Bakit? Simula January 1, isang chapter babasahin mo. Genesis 1. Amen. Hindi po mabigat yun. At walang sumagot ng amen. Kasi kung totoo na meron kang relasyon sa Kanya, kung totoo na nagsuko ka ng buhay sa Kanya, kung totoo na naranasan mo ang kaligtasan, wala kang spiritual COVID. May panlasa ka sa salita ng Diyos. Amen? Paano ka magbabasa kung wala kang Biblia? Dapat magkaroon ng Bible. I encourage each and everyone. Although na meron na sa mga gadget, meron na sa cellphone, yung iba, ang daming games sa cellphone, pero walang Bible sa cellphone. Dapat magkaroon ka rin yan. Pero, I encourage you also na magkaroon ka rin ng mismong ganito. Bakit? Darating ang oras, hindi nang papansin, problema ngayon ng internet. Salamat naman, sana all hindi nyo problema ang internet. Yeah. One time, hindi ko alam kung anong araw yon. Hindi kami makapagpakarga ng gas. Bakit? Wala silang signal. Paano yun? Pag walang signal, wala internet, di wala kang Bible.
Eh kung meron kang ganito, ito mura lang. Kung wala kang pambili, benta mo yung cellphone mo. Oh, pili ka mura lang eh. Magbasa ka niyan. Hello, amen? Tingnan niyo itong Bible kong to na hawak ni Pastora. Hindi niya to Bible. Bible ko ito. Kailan to? Itong Bible na to. Kailan to? Kailan to natanggap? Ito ay natanggap ko nung ako ay inordain as a full-fledged minister, as reverend. Anong date, CJ? Hindi makapagsalita ng malakas kasi bagong bunot si CJ. Praise the Lord. December 28, 1986. Yung aking head pastor noon, patay na eh. Ito yung aking mga sponsors. Ito yung mga sponsors ko nandito. Praise the Lord. Ilan dito ay nauna na. Nauna nang umuwi. Pero praise God, ito pa. Tingnan nyo, mahalaga kasi. Bakit? Alam nyo ba, sa amin, lagi, sa church noon, laging merong pa-contest. Ano yun? Bible drill. Hanapin mo, o ganito. Eh paano? Ngayon nga lang eh, hanapin mo si Mika. Eh maliit na tao si Mika. Hindi mo kagad makikita, saan yung Mika rito, saan yung Mika rito. Eh pero at least, pag oras na meron ganito ang binabasa mo, at least, praise the Lord, ay matatagpuan mo. Kaya malalaman mo pala, pag oras na, alimbawa, ito, book ang gagamitin natin. Alam ko kaagad kung nagbubuklat ng Bible yon. Alimbawa, pag sabi Mika, tapos ganito niya, hindi nagbubuklat ng Bible yon. Kasi wala sa dulo yon. Wala rin sa umpisa yon. Ano yon? Laging wala si Mika, nasa mall lagi. Kaya mahirap matagpuan yan. Mahirap matagpuan yan. Mahirap matagpuan. Kaya nga, mahalaga na meron kang Bible mismo. Hello, amen? Bakit? Dito makikita magkakaroon ka ng kalakasan. Ipinrapisay, hinihula na siya ipapanganak sa Bethlehem. Nangyari? Yes! Amen? Oh, next, praise God. Jesus would be born of a virgin. Ang Panginoong Jesus ay pinanganak siya sa isang babae na berhen. Dalaga siya. Although na siya ay may katipan. Merong katipan siya na nasa betrothal stage sila. Pag sinabing betrothal stage, sa Israel po ay 1 year yan yung betrothal stage. Hindi pa po mag-asawa. Okay, sige, okay lang. Sige, basta dito ang focus. Huwag doon sa umiiyak. Dito lang. Dito ang focus. Ayan. Pag nasa Israel ka, betrothal stage, hindi pa nagsasama. Wala pa silang sex. Pero hindi ka na pwedeng lumigaw sa iba. Bakit? Pag nakipagrelasyon ka sa iba, adultery na rin yan. Adultery na rin. Bakit? Dito ang tawag doon, engaged. Engaged na. Kaya hindi po pwedeng makipagrelasyon sa iba. Pag nasa betrothal stage na. Amen? Andun sila ni Joseph at saka ni Mary. Pero virgin pa si Mary. Pero sabi niya, ang hula ay ipapanganak sa isang berhen. Saan matatagpuan? Isaiah chapter 7 verse 14. Anong sabi rito? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Okay. Ano yan? Maglilihi ang isang dalaga. Isang virgin. Paano yan natupad? At saan yan natupad? Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Tingnan nyo yung mga wordings pagkasulat. Old Testament yan. Hundreds of years, it can be 1,000 years ang lumipas. Pero hindi magkakilala, pero nagtagpo ang kanilang mga sinulat. Nangyari. Amen? Sabi niya, Emmanuel. Ang kahulugan ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. God with us. Sa English, God with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya pag Emmanuel, it means kasama natin ang Diyos or God with us. Natupad ba? Yes. Praise the Lord. Amen?
Kaya ang Biblia ay napakalaga. Ang Biblia ay pagkain ng ating kaluluwa. Praise the Lord. Naniniwala tayo sa trichotomy at naniniwala tayo sa Trinity. Ang Trinity, Godhead po yan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Anong trichotomy? Ang tao po ay composed ng tatlo. Spirit, soul, and body. Praise the Lord. Yung iba naniniwala sa dichotomy kasi ang spirit at saka ang soul interchangeably lang. Pero tayo po ay naniniwala sa trichotomy that we have spirit, we have soul, we have body. Just like Father, Son, and Holy Spirit. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Natutupad ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga kung sasaliksikin mo siya, katulad ng sabi ko, next year, simulan nyo, pinakamaganda yon sa isang pamilya, magbasa. Isa yan. Mas maganda kung magkakasama kayo. Kung hindi man, magbasa kayo sa 1 chapter a day. Amen. In 50 days, nabasa mo ang buong Genesis. Yung last na kwento pa naman, remaining chapter 37 or 36 nagsimula, hanggang sa 50 yan, napakagandang kwento. It's all about Joseph the Dreamer. Hello, amen? Matinding kwento yan, ha? Daig nun ang telenovela. Matinding kwento, ang ganda ng kwento. Kaya in 50 days, nabasa mo na ang Book of Genesis. Makikita mo yan. Habang binabasa mo, nagkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon, tumitibay ang paniniwala mo. Praise the Lord. Kung wala kang panlasa doon, baka may spiritual COVID ka. Baka naman talagang hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, mahalaga ito mga kapatid, na pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kung anong nakasulat, yun ang mangyayari. Kaya nga, pag may nakasulat dyan, binasa mo, nakikita mo, may nakita kang pangako. Lord, maglalagay ka lang, key verse. Lord, panghahawakan ko itong keyboards na to, mangyayari sa akin. Aangkinin ko po ito, Panginoon. Magpagpapala ako rito, Lord God. Na kahit nagulo ang pamilya namin, kahit nagkahiwa-hiwalay kami, kahit, Lord, wala akong naramdaman na pagmamahal. Pero salamat, Panginoon. Dahil sa iyong salita, minamahal mo pala ako. Iniiwan man ako, Panginoon, ng sino man. Pero, Lord, ako kailanman hindi mo iiwan. Mababago ngayon ang pananaw mo, mababago ang damdamin mo, gagaan ka the moment makilala mo siya at nagkaroon ka ng appetite sa kanyang salita. Amen? Kaya check mo sarili mo, may appetite ka ba sa salita ng Diyos? Kasi kung meron kang appetite, in short, may relasyon ka na sa Kanya. Kung wala o baliwala sa'yo, kapatid, ayus-ayusin mo yan. Hindi ito biro. Parang bira. Ito po ay nasa last days tayo, hindi na po yan biro. Glory to God. Tingnan niyo po, ang pinag-uukulan ngayon ng ating bansa, tumaas pa ang budget ngayon ng ating ng Department of National Defense sa kadahilan ng magdadagdag na tayo ng magdadagdag ng mga warship natin, ng ating mga weapons. Bakit? Kumakatok na po ang Third World War. Pag World War III, tanda niyo yan. Nako po, yan ang pinakamatindi. Kasi, papasok man na po tayo sa Great Tribulation. Hindi ko kayo tinatakot? Hindi ko kayo tinatakot. Pero darating ang time, mangyayari at mangyayari. Katulad ng sinasabi, may rapture. It can be. Halimbawa, kung ngayon ang rapture, bigla tayong mawawala lahat. May iiwan na lang damit. Kaya nga sabi ko, pag nag-rapture na at nawala ako at naiwan kayo, inyo na po ang inyong ang sasakyan. Kasi maiiwan tong susi, hindi pupunta to sa langit. Hindi ko kayo ididemanda pag oras na pag naiwan ka sa rapture, pero papasok ka sa Great Tribulation. Bigyan mo ng halaga ang pananampalataya mo sa Diyos na buhay. Kaya nga, bibigyan mo ng importansya ang kanyang kapanganakan. Bakit? Simula yan ng lahat ng bagay para sa magagandang bagay na mangyari sa buhay mo. Palakpakan mo ang Panginoon. Praise God. Amen? Kaya sa kapanganakan niya, imagine si Joseph, nasa betrothal state sila. Alam niyo, kinausap siya ng anghel eh. Bakit? Nalaman ni Joseph na si Mary ay buntis. Eh wala pang nangyayari sa kanila. Masakit yun ha.
Masakit yun na yung nagkaroon ka ng anak, na wala namang contact na nangyari, parang nasa lisihan siya. Masakit yun sa lalaki. Matuwid si Joseph. Silently sana iiwanan niya. Silently iiwanan niya. Pero kinausap siya ng anghel. Joseph, sabi niya, huwag kang magalala dahil si Mary ay hindi nagbubuntis siya ng ordinaryo nila. Si Mary ay pinagbuntis siya ng Espiritu Santo. Bakit? May layunin yan. Tatawagin siyang Jesus. Bakit? Magiging tagapagligtas ng mga tao. Yun yung purpose. Amen? Kaya anong nangyari? Nagbago ba? Iniwan ba ni Joseph? Hindi. Bakit? Naintindihan niya. Binaliwala niya yung sasabihin ng tao. Minsan kasi, ang tao, hindi lang minsan kalimitan, ang tao, ang worry ng tao, yung sasabihin ng kanyang kapwa-tao. Totoo ba ako? Tama ba yun? Yung ibang mga pangamba mo, ang iniintindi mo kung anong sasabihin ng tao. Hello? Amen? Ano na lang sasabihin sa akin? Pakialam nila. Praise God. Pag maintindihan niyo sasabihin ng tao, ang titingnan natin, kaya nga puso ang pinag-uusapan natin dito yung sasabihin ng Diyos. Kasi matuwa man ang tao, kung ang Diyos hindi natuwa, baliwala yun. Amen. Hello? Amen? Amen, Amen po ba? Amen. Naintindihan ba natin? Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo yung mga pastol. Hinanap ang Panginoong Jesus. Saan ipapanganak ang Jesus, ang tagapagligtas? Hinanap nila. Bakit? Gusto naming sambay. Look at the 3 wise men. Hindi 3 hari po yun. 3 pantas. 3 matatalino. Praise the Lord. May dala silang mga regalo. Sino ang niregaluhan? Si Jesus. Hinanap nila. Natagpuan ba nila? Yes. Ano ang naging guide nila? Kung babasahin niyo ang kapanganakan ng Panginoon si Kristo sa New Testament, ano ang guide nila? Caltex. Anong guide nila? Bakit? Habang naglalakbay nila, alam nila nandun. Sino naging guide? Yung Caltex. Anong logo ng Caltex? Di ba? Di ba nakikita mo pag oras na December, di ba ang daming parol? Caltex yun Caltex, di ba? Praise God. Yun ang naging guide. Natagpuan ba nila? Yes. May bilin pa nga si Herod na pag natagpuan nyo, sabi niya, saan kayo pupunta? Hanapin namin si Jesus, sasamba kami, papanganak yung hari. Pag natagpuan nyo, sabihin nyo rin sa akin, dahil sasamba rin ako. Pero hindi totoo yun. Wala sa puso yun. Actually, ibang layunin niya, papatayin. Pero ang wise sila 3 wise men. Praise God. Walang pangalan yun sa Bible. Walang pangalan. Natagpuan ba nila? Yes. Pero bumalik ba sila sa dati? Hindi. Ang sabi ng Bible, hindi na sila dumaan sa dati. Kaya walang dating daan. Maliwanag yun. Hello, amen? Sabi doon, hindi sila dumaan sa dati. Kaya walang dating daan. Biruin mo yun, mga kapatid. Biruin mo, sanggol siya, sinasamba na. Bakit? Panginoon siya. Diyos siya. Ipinanganak siya. Alam niya ang layunin dito. Praise God. Pangatlo, sino? Si Mary. Hindi po talaga sa totoo lang kung reputasyon ng pag-uusapan. Kahiya-hiya si Mary. Bakit? Buntis na dalaga. Pero nung ipinaliwanag sa kanya ng anghel, bagamat kahihiyan, bagamat mahirap, pero ang sabi ng Biblia, tinanggap niya ang hamon. Ang totoo na may pananampalataya, may sakripisyo. Ang kapanganakan ng Panginoon, sakripisyo. Pero tiniis niya yun. Amen? Para sa iba, pag wala kang regalo ngayong Kapaskuhan, sakripisyo. Hindi po yan totoo. Praise God. Ang Pasko po ay hindi pang mayaman. Ang Pasko po ay para sa mga mananampalataya sa Panginoon. At ngayon, kung marunong ka manalangin, yung sacrifice mo, magiging sack of rice yan. Praise the Lord. Di ba? Same tuning, di ba? If you know how to give, how to sacrifice, you will have sack of rice. Hayaan nyo na yon. Kung hindi man magkatono, praise God. At least same tuning. Purihin ang Diyos. Intindihin natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Hindi ko na itutuloy yung iba pa. Praise God. Diyan ko puputulin. Pero ang gusto ko lang mangyari at sabihin sa inyo na kung saan. Hallelujah. Glory to God. Ayan o.
natupad lahat ng prophecy sa banal na kasulatan patungkol kay Heso Kristo. At huling prophecy, siya ay muling babalik. Darating. Praise God. At yan po ay matutupad very soon. Ayusin mo ang paniniwala mo sa Panginoon. You need to decide. Ang kapanganakan ng Panginoon ay simula ng lahat ng bagay. Kung ikaw, kaya nga, ang kapanganakan niya ay simula ng lahat ng bagay. Kung gusto mo ring makamtan yung simulang nais ng Diyos, kailangan mo ring ipanganak na muli. Ano yung ipanganak na muli sa Tagalog? Ay, sa English? Born again. Born again is not a religion. It's all about relationship. Gusto ko lang, kaya nga ipinapaliwanag ko. Si Jesus, ipinanganak siya. Bakit? May sinimulan, kaligtasan. Gusto mo ring makanta ng kaligtasan, kailangan mo ring ipanganak na muli. Magkaroon ka ngayon ng uhaw, ng gutom sa salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ka pumupunta sa church. Bakit tayo nag-worship? Na-bless ba kayo sa praise and worship kanina? Bakit tayo masaya? Kasi natagpuan mo ang Mesyas, ang kaligtasan. Kaya nga may kanta yan eh. Kinakanta namin yan noon pag nagkakaralan kami. Ang Mesyas ng Pasko. Hindi ko na alam sunod. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen po ba? Ngayong araw na ito, make it sure. Magkaroon ka ng gutom, uhaw sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Meron siyang sisimulan sa iyo. Amen? Tumayo po ang bawat isa. Nasa online at nandito sa face-to-face, mga kapatid, I repeat, just close your eyes, just allow the Holy Spirit na siyang mangusap sa iyo. Pati yung mga nasa online, concentrate on the word that you have heard. Si Jesus, kumakatok sa puso mo ngayon. Hindi religion ang papalitan niya sa iyo, yung relasyon mo. Praise God. Hallelujah. Dahil ang religion mo, hindi yan magliligtas sa iyo. Ang tanging Panginoong Jesus lang tagapagligtas. Nabasa natin yan kanina sa 1 Timothy chapter 2 verse 6. Para tayo'y tubusin. Praise God. Gusto mo bang matubos sa iyong kasalanan? Gusto mo bang makamtan ang kaligtasan? Na sa Paskong ito, matatanggap mo yung pinakadakilang regalo, yung buhay na walang hanggan pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo. Ipinanganak siya, ikaw naman ngayon ipapanganak na muli. Praise God. Ito'y paanyaya sa bawat isa na hindi pa nakakatiyak sa kanyang kaligtasan, lalo na't higit sa mga first-timers, sa mga VIPs. Gusto mo bang gawin? Tagapagligtas siya? Gusto mo bang makamtan yung pagtubos ng Panginoong Hesukristo sa iyo? Makamtan mo ang buhay na walang hanggan, na kumatok man ang kamatayan, ikaw ay may katiyakan na pupunta sa langit sa kanyang kaharian. Bakit? Gagawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at iyong kaluluwa. Kung ang desisyon mo yon, ito'y panawagan sa mga baguhan at hindi patiyak sa kanyang kaligtasan. At kung nais mo, nagre-response ka, pati yung mga nasa online, itaas mo lang ang iyong kanang kamay. Pag nasa online ka, mag-comment ka lang, opo, gusto ko pong makamtan ang buhay na walang hanggan. Sa mga nandito sa face-to-face, itaas nyo ang inyong kanang kamay. Praise God. Kung gusto nyong makamtan ang buhay na walang hanggan, gusto nyong may bagong simula, matanggap ang dakilang regalo ngayong Kapaskuhang ito, walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po, taas lang ang kamay. Hindi nakakahiya yan. Yan yung desisyon na kailanman hindi mo pagsisisihan at hindi mo ikakahiya. Sa mga nagtaas ng kamay, lapit dito sa harap, sabay-sabay ko po kayo ipanalangin. Sa mga nasa online, just comment. Yes po, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus. Sige po. Yan, sige po. Sige, yung nagtaas ng kamay, lapit dito sa harap. Go. Huwag mahiya. Sige, sige, pasok. Lapit dito, lapit. Sige. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, lapit lang, lapit.
Itaas nyo ngayon ang inyong dalawang kamay. Hindi man tayo magkasya lahat dito. Close your eyes. Sige, mag-distance. Mag-distansya lang. Mag-distansya. Yeah. Close your eyes. To avoid disturbance. Close your eyes. Taas ang dalawang kamay. Sign of surrender unto the Lord. Pati yung mga nasa online. Hallelujah. Kung nanunumbalik ka, come on, come forward. Nanunumbalik ako sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, susundan nyo ako sa panalangin. Ilalakas nyo lang. Huwag nyong ikahiya. Relasyon nyo to sa Panginoon. Kapanganakan niya, kapanganakan muli rin mo rin. Praise God. Hallelujah. Nakataas ang kamay, lakasan nyo. Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri. Nagpapasalamat. Dahil sa oras na ito, narinig ko ang iyong salita. Salamat sa iyong kapanganakan na aking pinaniwalaan. At ngayon naman, muli akong ipapanganak sa pamamagitan ng aking desisyon na Panginoong Jesus, ikaw na ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas, ang hari ng aking buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Tinanggap mo ko bilang iyong anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatiling nakapikit at nakataas ang dalawang kamay. Tinataas ko po ang mga nagdesisyon ngayon, Panginoon, pati yung mga nasa online. I pray, Lord God, Lord, nagdesisyon sila, tinanggap nilang dakirang regalo, Panginoon, ang muling kapanganakan nung nagdesisyon silang gawin kang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. I pray na lalago sila. Mapagtatagumpayan nilang kalungkutan, anumang laban, persecution sa buhay. Palalakasin mo sila. Holy Spirit, puspusin mo sila, Panginoon, at magkakaroon sila ngayon ng appetite sa iyong salita. Magiging masunurin sa iyo. Hindi na makasarili, Panginoon, kundi ikaw na ang naghahari sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamayan mo, lalaki sa babae, kamayan mo, babae sa babae, akapin mo, lalaki sa lalaki, akapin mo, sabi mo, welcome to the family of God. Praise God. Praise the Lord. Kamayan mo, sige. Yan. Praise the Lord. God bless you. 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 Welcome to the family of God. Praise God. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. To see my sin upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Pati yung mga nasa online, sabayan nyo kami. Here I am. Raise your hands. Taas nyo ang inyong mga kamay. To say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, and altogether wonderful to me. And I
God, that you gave your only begotten Son, Jesus. Because of Him, Lord, nagkaroon kami ng koneksyon, ng relasyon sa iyo. Natanggap namin ang dakilang regalo, ang Panginoong Hesukristo, buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, niluluwalhati't pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. You may take your seats.